Totoo bang pampahaba ng buhay ang pansit? Tara, alamin natin. Sa usaping medikal, walang direktang kapangyarihan ang pansit na magpahaba ng buhay ng tao. Ang paniniwalang pampahaba ng buhay ang pansit ay nagmula sa kulturang Tsino, na kung saan ang mahahabang noodles ay sumisimbolo sa mahabang buhay, kasaganaan at magandang kapalaran. Dahil dito, karaniwan itong inihahain tuwing kaarawan, bagong taon, kasal at mahahalagang pagdiriwang. Sa pamahiin ng mga matatanda noon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol ng noodles habang niluluto o bago kainin. Ayon sa pamahiin, ang pagputol sa pansit ay nagdadala ng malas o kaya naman ay nagpapatawid ng maagang kamatayan. Ngunit isa lamang itong tradisyon at wala itong siyentipikong batayan. Saan nagsimula ang paggawa ng pansit o noodles? Ang pinakamatibay na ebidensya ay nagsasabing nagsimula ang noodles sa China mahigit 4,000 taon na ang nakalipas. Noong 2005, may natuklasang sinaunang mangkok ng noodles sa archaeological site ng Lajia Archaeological Site na pinaniniwala ang isa sa pinakamatandang noodles na natagpuan sa mundo. Nang dumating ang mga mangangalakal na Tsino sa Pilipinas noong sinaunang panahon, ipinakilala nila ang iba't ibang uri ng noodles. Dito nabuo ang salitang pansit na nagmula sa Hokkien Chinese na pian e sit na ang ibig sabihin ay madaling lutuing pagkain. Sa paglipas ng panahon, gumawa ang mga Pilipino ng sariling bersyon ng pansit tulad ng una, pansit Canton pangalawa, pansit Bihon pangatlo, pansit Malabon pang-apat, pansit Palabok pang-lima, pansit Batil Patong pang-anim, pansit Molo pang-pito, pansit Lugluk pang-walo, pansit Kabagan at pang-siyam. Pansit Bato? May sustansya ba ang pansit? Ang sikreto ng masustansyang pansit ay nasa lahok o toppings nito. Narito ang mga sustansyang makukuha kapag kumpleto ang recipe ng iyong pansit. Una, gulay. Kapag merong repolyo, carrot, sayote, Baguio beans. Sustansya, mayaman sa vitamin A, vitamin C, potassium at fiber. Ano ang benepisyo nito? Tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya at nagpapaganda ng digestion. Pangalawa, protina. Kapag merong manok, baboy, hipon, atay, tokwa at itlog. Sustansya, nagtataglay ng protein, iron at B vitamins. Ano ang benepisyo nito? Mahalaga para sa pagbuo ng muscles at pagpapanatili ng malusog na dugo. Pangatlo, kalamansi. Sustansya, mataas sa vitamin C. Ano ang benepisyo? Tumutulong sa mabilis na pag-absorb ng iron mula sa karne at gulay na kasama sa pansit. Babala, sa pagkain ng instant noodles. Magkaiba ang tradisyonal na pansit sa mga instant na nabibili sa pakete. Ang mga instant noodles ay dumaan sa matinding pagproseso, deep frying, na mataas sa saturated fat at mataas sa sodium, asin, na maaaring magdulot ng high blood pressure o sakit sa bato kapag madalas kainin. Sa konklusyon, ang paniniwalang pampahaba ng buhay ang pagkain ng pansit ay isang makulay na tradisyon na nagmula sa kulturang Tsino at naging bahagi na rin ng kulturang Pilipino. Ang mahahabang hibla ng noodles ay sumisimbolo sa mahabang buhay, kasaganaan at magandang kapalaran, kaya madalas itong inihahain sa mga kaarawan at iba pang mahahalagang pagdiriwang. Gayunpaman, wala pang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na ang pagkain ng pansit mismo ay direktang nagpapahaba ng buhay. Ang tunay na sikreto sa mas mahaba at mas malusog na pamumuhay ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pahinga at malusog na pamumuhay. Kaya sa susunod na makakita ka ng pansit sa isang handaan, tandaan mo, hindi lang ito simpleng pagkain, kundi isang tradisyong puno ng pag-asa, pagmamahal at hangaring mabigyan ang bawat isa ng mahaba, masaya at malusog na buhay. Ikaw? Naniniwala ka bang pampahaba ng buhay ang pagkain ng pansit? O isa lang talaga itong magandang tradisyon? I-comment mo ang iyong opinyon at huwag kalimutang i-like,
i-share, subscribe, at i-follow mo ako para sa mas marami pang kaalaman. See you sa next video.